Noong unang panahon, mababa pa ang kaalaman ng mga tao sa pagbuo ng mga kani-kanilang bahay. Katunayan ay sa pamamagitan ng mga masusing pagre-research at paggamit ng carbon dating ay natuklasan na ang mga sinaunang tao noon ay payapang namumuhay sa mga kuweba. Ito ang nagsilbing tahanan nila. Pero sa paglipas ng panahon, umunlad ang mga ninuno natin at kalakip nito ay lumago din ang kanilang mga kaalaman sa mga bagay-bagay, lalo na sa pagbuo ng mga bahay o gusali, na siya namang nag-iwan ng bakas at alaala na tumagal ng ilang siglo. Pero alam mo ba, na sa kasalukuyang panahon ay may mga lugar na sa unang tingin ay mamamangha ka dahil sa angkin nitong laki at kagandahan, pero hindi mo aakalain na inabando na ito. Tara, sama-sama nating saliksikin ang mga abandonadong super mega city. Pero bago tayo mag-umpisa, kung bago ka pa lamang sa aking channel at gusto mo pang lumago ang iyong kaalaman, ay maaari mo bang pindutin ang like at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod nating saliksik videos. Karaniwang depiction sa atin na nakakatakot ang isang abandonadong gusali. Pero ibahin mo ang lugar na ito. Ito ang Hutuan Village o mas kilala bilang Green Village sa Shaanxi Island, China. Noong 1950s hanggang 1980s, ito ay isang masaganang fishing community na may mahigit 2,000 residente. Pero naging problema ang geographic isolation nito. Imagine mo, ang village ay nasa napakamatarik na bundok ng isang remote island at napakahirap ng transportation ng goods at access sa modern amenities na umuusbong noon sa mainland China. Sa paglipas ng panahon, lalo na noong 1990s, unti-unting umalis sa mga tao. Ang mga kabataan ay lumipat sa Shanghai para sa mas magandang oportunidad at ang older generation ay sumunod na rin dahil sa hirap ng pang-araw-araw na pamumuhay nila doon. By early 2000s, halos completely abandoned na ang village. Kaya naman, nang dumaan ang ilang dekada, tumubo ang mga malalaking talahib dito at tuluyan ng sinakop ng mga halaman ang mga abandonadong bahay sa Hutuan. Pero kahit na abandonado na ito, ay naging tourist attraction naman ito para sa mga tao. Ito ang Hashima Island na tinatawag ding Gunkanjima o Battleship Island. Noong 1887, nang matuklasan ng Mitsubishi Corporation ang napakalaking deposito ng uling sa ilalim ng napakaliit na isla malapit sa Nagasaki. Noong hindi pa natutuklasan ang langis, uling ang isa sa mga pangunahing source of energy ng mga Hapon noong unang panahon. Kaya naman noong 1890, ay nagtayo sila dito ng mga buildings na umabot ng 9 na palapag. Sa paglipas ng panahon, ay umabot sa 5,259 ang populasyon dito sa maliit na isla na ito. Napakasikip ng isla na ito kung iisipin para sa ganitong kadaming tao manirahan dito. Pero kahit napakasikip, ang Hashima ay naging kumpleto at self-sufficient na komunidad. May sariling ospital, mga paaralan para sa mga bata, pachinko parlors para sa entertainment, mga restaurant, sinehan at maging swimming pool meron din. Ang mga residente ay namumuhay sa napakaliit na apartments. Ang karaniwan ay 9 square meters lang para sa isang pamilya. Pero pagdating ng 1960s, ang mga Japanese ay nag-shift sa paggamit ng uling patungong petroleum na mas efficient at mas mura. At dahil bumababa na ang demand para sa coal mining, ay tumigil na ang operasyon ng coal mining dito. At pagsapit ng 1974, ay opisyal nang isinara ito. At ang mga residente dito ay na-evacuate na at iniwan ang kanilang mga ari-arian at tahanan. Sa isang iglap, matapos ang evacuation, ay tuluyan na naging ghost town ang Hashima Island. Ang kwento ng Burj Al Babas na isa sa mga pinaka-nakakalungkot at halimbawa ng real estate bankruptcy na ikinalungkot ng mga developers.
Nagsimula ang proyekto noong 2014 sa bayan ng Modurno na matatagpuan sa probinsya ng Bolu sa northwest Turkey. Ang Sarot Property Group, ang developer, ay may malaking pangarap na gawing luxury resort community ang lugar na ito. Ang plano nila ay magtayo ng 732 identical na mini castle o villas. Bawat isa may French chateau style na disenyo, kompleto sa turrets, pointed roofs at ornate details. Isipin mo, parang ginawa nilang Disney style na village sa gitna ng Turkish countryside. Ang bawat villa ay may 3 palapag at may floor area na around 300 square meters. Ang target market nila ay mga wealthy Arab buyers, partikular na mula sa Gulf countries, na hilig sa ganitong European style na arkitektura. Ang presyo ng bawat unit ay umaabot sa $370,000 to $530,000 na medyo mataas pero affordable pa rin para sa kanilang target na kliyente. Noong una, mukhang successful ang venture. Maraming pre-sales ang nakuha nila at aggressively nilang itinayo ang mga units. Sa peak ng construction noong 2017 to 2016, makikita mo na ang hundreds ng identical castles na sumusulpot sa hillside, parang isang surreal na fairy tale kingdom na literal na bumubuo sa harap ng iyong mga mata. Pero ang problema ay hindi sila nag-consider ng ilang critical factors. Una, ang location ng Modurno ay medyo remote, mahirap ang access at wala masyadong existing infrastructure para sa luxury tourism. Pangalawa, ang kanilang market research ay kulang. Hindi nila natansya ng maayos kung talagang interesado ba ang Gulf buyers sa ganitong tipo ng property sa Turkey, lalo na sa isang lugar na hindi naman kilala bilang tourist destination. Dumating ang turning point noong 2018. Ang Turkey ay nakaranas ng malaking economic crisis. Ang Turkish lira ay biglang bumagsak ang halaga. Ang inflation ay tumaas ng husto at ang construction industry ay nalugmok. Isipin mo ito bilang isang domino effect. When the economic crashes, ang unang tumitigil ay ang luxury spending at real estate investments. Ang Sarot Property Group ay nakaranas ng malaking financial difficulties. Ang mga buyers ay nag-cancel ng kanilang pre-orders dahil sa economic uncertainty. Ang mga loans ng company ay hindi na nila kayang bayaran. Sa huli, noong 2019, officially nag-file na sila ng bankruptcy na may utang na umaabot sa $27 million. Ngayon, ang site ay nananatiling hunting reminder ng excess at poor planning sa real estate development. Ang daang-daang half-finished castle ay slowly nagde-deteriorate dahil walang maintenance. Naging tourist attraction na lang ito ng aksidente. Pumupunta ang mga tao para kumuha ng litrato ng abandoned fantasy village. Ang sunod naman ay ang Krakow. Ang Krakow ay isang medieval city sa rehiyon ng Basilicata sa southern Italy na may napakaganda pero nakakalungkot na kasaysayan. Ang lungsod ay itinatag noong ika-8 siglo, around 540 AD, noong panahon pa ng Byzantine Empire. Isipin mo, halos 1,500 taong gulang na ang settlement na ito. Ang lokasyon na ito ay strategic. Nakatayo sa tuktok ng steep hill na 400 meters ang taas, giving it natural defense against invaders. Ito ay typical na medieval towns noon na pumipili ng matataas na lugar para madaling ipagtanggol laban sa mga kalaban o magnanakaw. Sa paglipas ng mga siglo, ang Krakow ay naging thriving agricultural community. Ang surrounding valleys ay fertile at perpekto para sa pagtatanim ng wheat, olives at iba pang mga crops. Noong Middle Ages, ang populasyon ay umaabot sa halos 2,000 katao na malaki na para sa isang rural town noon. Mayroon silang sariling kastilyo, 4 na piazzas o plaza at maraming churches, isang palatandaan ng isang established at prosperous na komunidad. Sa kabila ng masaganang komunidad, ang syudad na ito ay mayroon silang kinaharap na malalaking problema sa nakalipas na siglo. Noong 1892,
dumating ang malaking cholera epidemic na kumuha ng maraming buhay. Ang cholera ay kumalat through contaminated water. At sa isang medieval town na limited ang access sa clean water, ang sakit ay mabilis na kumalat. Maliban dyan, ay katakot-takot pa na trahedya ang inabot ng syudad na ito sa mga nagdaang panahon. Kaya naman pagsapit ng 1963, isang lindol ang tumama sa southern Italy at ang Krakow ay isa sa pinaka-badly affected na areas. Hindi ito ang pinakamalakas na lindol sa history ng Italy. Magnitude 6.0 lang. Pero dahil sa unstable ang foundation ng Krakow, ang pinsala ay napakalala. Kahit na napakahina ng lindol, ay madali nitong nagiba ang ibang bahagi ng Krakow at nagkaroon ng mga landslides. Matapos ang trahedyang ito, nagsagawa ng engineering assessment ang kanilang gobyerno at doon nilang napag-alaman na hindi naligtas tirahan ang kanilang syudad. Kaya naman, kahit labag sa kalooban ng mga mamamayan ng Krakow ang pag-alis dito, ay sapilitang in-evacuate ang mga ito upang wala ng buhay pa ang masayang sa mga darating pang lindol. Sa kasalukuyan, ang Krakow ay isa sa pinaka-well-preserved ghost town sa Italy. Ang government ay nag-implement ng limited conservation efforts para ma-prevent ang total collapse ng most significant buildings tulad ng church at castle. Ang lugar ay naging popular filming location para sa historical movies dahil sa authentic medieval appearance nito. Ginamit ito sa films katulad ng The Passion of the Christ at Quantum of Solace na si James Bond. Naging tourist destination din ito pero very controlled. Allowed lang pumasok ang visitors sa certain area dahil delikado pa rin ang maraming structures. Tumako naman tayo sa isang megacity na pang out of this world ang struktura. Ito ang Ashgabat, ang capital ng Turkmenistan. Ang government ng Turkmenistan ay nag-embark sa massive construction program para gawing showcase capital ang Ashgabat. Gusto nila ipakita sa mundo na mayaman at moderno ang Turkmenistan dahil sa kanilang natural gas reserves na isa sa pinakamalaki sa mundo. Kaya nagkontrata sila ng hundreds of grandiose building gamit ang expensive white marble imported galing Italy. Ang Ashgabat ay ang may hawak ng Guinness World Record para sa most building clad in white marble sa isang city. Pero ang problema ay overbuilt ang infrastructure relative sa actual population at economic activity. Maraming buildings ay ginawa pero walang tenants. Maraming white avenues ay constructed pero konti lang ang privately owned cars dahil karamihan ng citizens ay hindi afford. Ang resulta ay isang city na designed para sa mas malaki at mayamang populasyon kaysa sa actual reality. Ang government ay very strict pagdating sa public appearance ng city. May enforced rules tungkol sa cleanliness at order na sobrang higpit. Ang mga tao ay pinagbabawalan magkalat sa public spaces. May reports na ang government ay na-deploy ng plainclothes security forces na nagmo-monitor ng streets gaya ng pagteterno ng kulay na sasakyan sa syudad, which is dapat lahat ay kulay puti. Ang economic situation ng majority ng Turkmen citizens ay hindi align sa grandiosity ng infrastructure. Kahit na mayaman ang bansa sa natural gas, ang wealth ay hindi evenly distributed. Ang karamihan ng citizens ay nabubuhay lamang ng payak at hindi afford ang umupa o mag-avail alinman sa mga mamahaling bahay dito. Walang pangmasang kainan o lugar kung saan afford kumain ng lahat. Limited ang gusali ng pamilyan. Ang resulta ay walang gustong tumira dito dahil majority sa mga Turkmen ay hindi gustong mag-aksaya ng pera dito para lang masabing nabibilang sila sa mayayaman. Marami sa ating mga nabanggit ay nagmula pa sa mga iba't ibang bansa. Pero alam mo ba na mayroon din sa Pilipinas? Ito ay ang Fantasy World sa Lemery, Batangas. Ang Fantasy World sa Lemery, Batangas ay itinatag noong 2001 bilang ambitious amusement park project ng Alpha Land Corporation.
Ang pangarap ng developers na gawing Disneyland ng Pilipinas ang lugar na ito. Ang theme park ay may iba't ibang attractions. May castle na reminiscence ng European fairy tales, may rides para sa mga bata at adults, at may theme areas na designed para magdala ng magical experience sa visitors. Ang location nito sa Barangay Palanas ay strategic dahil accessible mula Manila at nearby provinces. At ang natural landscape ng Batangas ay nagbibigay ng napakagandang backdrop para sa park. Sa simula, very promising ang Fantasy World. Nag-attract ito ng mga visitors, lalo na sa mga families na naghahanap ng for affordable alternative sa expensive international theme parks. Ang entrance fees ay mura lang at maraming school field trips at family outings ang dumayo na sa lugar na ito. Pero sa likod nito, may malaking problema nung nag-develop. Ang maintenance costs ng amusement park ay extremely high. Imagine mo, ang constant need para i-repair ang rides, mga maintain ng landscaping, magbayad ng staff, at mag-ensure ng safety and standards ay kulang sa kanilang kinikita sa lugar na ito. Ang revenue ng generated from ticket sales ay hindi sapat para i-sustain ng operations. Ayon sa mga reports, walang eksaktong presyo kung magkano ang nagastos sa pagpapatayo nito. Pero nasa estima nila ay nasa 1 billion daw ito noong 2001. Pero sa laki ng nagastos na to ay hindi pa rin ito tapos. At ayon din sa mga kwento-kwento na kaya daw nalugi ito dahil sa nagkasakit daw ang may-ari nito at hindi na naipagpatuloy ang pagpapagawa nito. Pero hindi pa tiyak kung totoo nga ba ito. Pero ang isa sa mga totoong dahilan ng pagkalugi nito ay dahil sa mababang maintenance nito. May reports ng safety issues na nag-alarm sa mga tao at ang mga bumibisita dito. Simula nang kumalat ang issue nito ay bumaba na ang pagpunta ng mga tao dito dahil sa pangambang baka magdulot ng aksidente ito para sa kanila. Kaya pagsapit ng 2008 hanggang 2010 ay nagdesisyon ang management na permanente na itong isara dahil na rin sa kakulangan sa budget para i-sustain ito. Sa ngayon, pinapayagan pa rin ng mga tao na bumisita dito. Yun nga lang, maraming pasilidad dito ang hindi functional dahil sa matagal na walang maintenance at para maiwasan na din ang disgrasya. Ang mga megacities na ito ay nagsisilbing patunay na ang laki, ganda at yaman lamang ay hindi sapat upang gawing matagumpay ang isang lugar. Kailangan din ng maayos na pagpaplano, praktikal na pag-iisip at higit sa lahat, kailangan ng tugma ito sa pangangailangan at kakayahan ng mga taong naninirahan dito. Ang mga ito ay reminder na hindi laging ang pinakamalaki o pinakamaganda ang pinakamahusay kung wala namang tunay na gamit at layunin. Sa uli, ang mga abandonadong lugar na ito ay hindi lamang mga ghost towns o tourist attractions. Ito ay mga buhay na aral mula sa kasaysayan na nagtuturo sa atin na ang tunay na yaman ng isang lugar na hindi nasusukat sa laki ng mga gusali o sa dami ng white marble, kundi sa kung gaano ito nakapagbibigay ng maayos at sustainable na buhay sa mga taong naninirahan dito. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod kong video. Ako si Mr. Saliksik. Sa bawat kwento at kaalaman ay huwag nating kalimutang magsaliksik.